ang pagdalaw ni Akrura at ang pag-alis ni Krishna patungong Mathura. Ang masamang hari na si Kamsa ng Mathura ay pinanghihinaan na ng loob at nababalot ng takot lahat ng kanyang mga demonyo, sina Putana, Aghasura, Trinabarta, Aristasura at Kesi ay napatay na. Ngunit ang batang si Krishna ay patuloy na namumuhay ng masagana sa Brindaban, minamahal at sinasamba ng lahat. Alam ni Kamsa na hindi magtatagal at matutupad ang propesiya. Ang ikawalong anak ni Devaki ang papatay sa iyo. Kaya't nagbalak siya ng panibagong pakanak. Ipinahayag niyang magkakaroon ng Dhanur Yajna, isang pista ng klakas at pakikipagbuno, at inanyayahan ang buong rehiyon. Ngunit ang tunay niyang layunin ay maakit sina Krishna at Balaram patungong Mathura upang ipapatay sa kanyang mga mandirigmang sina Chanura at Mustika o kaya'y sa dambuhalang elepanting Kuvalayapida. Upang maisakatuparan ito, tinawag niya ang kanyang pinsan na si Akrura, isang matuwid at debotong tagasunod ni Panginoong Vishnu. Sinabi ni Kamsa kay Akrura, "Pumunta ka sa Gokula, anyayahan mo sina Krishna at Balaram sa aking ngalan upang dumalo sa Dhanur Yajna. Isakay mo sila sa iyong karwahe at dalhin mo rito. Sabihin mo kay Nanda Maharaj na ang hari ay nagnanais ng kanilang paggalang at magbigay ng ambag." Bagamat tinanggap ni Akrura ang utos, ang kaniyang puso ay napuno ng kagalakan. Sa wakas, makikita ko ang Panginoon ng harapan, naisip niya. Isang dakilang deboto si Akrura na matagal nang naghahangad na makita sina Krishna at Balaram. Ang kaniyang paglalakbay ay hindi lamang isang tungkuling pampolitika. Ito ay isang banal na muling pagkikita. Habang naglalakbay si Akrura patungo sa Braja, puno ng galak at kabanalan ang kanyang puso. Patuloy niyang minumuni-muni ang mga lotos na paa ng Panginoon at nag-isip kung paano kaya siya sasalubungin ng mga ito. Gayong siya ay nagtatrabaho para kay Kamsa na naigang kasabikan makita sina Krishna. Sinabi niya sa sarili, "Ngayon ay nagtagumpay ang aking buhay. Ngayon ko makikita si Krishna na may matang tulad ng lotus, ang kaibigan ng mga deboto. Ano ang silbi ng mga matang hindi pa nakakakita sa kanyang kagandahan?" Habang papalapit siya sa Gokula, nag-iba ang tanawin. Ang hangin ay may halimuyak ng dumi ng baka, sariwang mantikilya, at mga bulaklak na namumukadkad. Ang mga baka ay umuungal ng banayad, at ang mga gopa at gopi ay umaawit ng mga papuri kay Krishna. Napaluha si Akrura sapagkat alam niyang nakapasok siya sa pinakabanal na lupain sa daigdig. Nang makita niya ang mga bakas ng mga paa ni Krishna sa lupa, ang kaligayahan niya ay nag-umapaw. Bumaba siya sa karwahe at nagpagulong-gulong sa lupa. Pagdating ni Akrura sa tahanan ni Nanda, malagod siyang sinalubong ni Krishna at Balaram. Ipinaghanda siya ng tubig, upuan at buong paggalang. Ngumiti si Krishna na wari alam na ang lahat. At si Akrura, bagamat nanginginig sa debosyon, ay pinakalma ang sarili at inihatid ang mensahe ni Kamsa. Sumang-ayon si Nanda at ang mga matatanda na dumalo sa pista at mag-alay ng ambag. Sasama sina Krishna at Balaram kay Akrura patungong Mathura. Nang gabing iyon, kumalat ang balita.
Tahimik na tumangis ang mga gopi. Hindi sila makatulog at paano nila pipigilan si Krishna sa pag-alis. Umuungol sa dalamhati ang mga baka at tila yumuko sa lungkot ang mga puno. Maging ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naroroon na ang mga gopis sa labas ng tahanan nila Krishna upang magmakaawa na huwag siyang umalis. Ngunit malupit para sa kanila ang tadhana. Nakatayo na ang karwahe. Hawak ni Krishna ang latigo at masayang sumakay kasama si Balaram. Nagtipon ng mga nayon upang sila'y masilayan sa huling pagkakataon. Ngunit ang kanilang mga puso ay durog sa dalamhati. Ang mga gopi, lalo na si Srimati Radharani, ay nakatayo na parang mga rebulto, walang masabi. Sinundan ng kanilang mga mata si Krishna hanggang sa mawala siya sa tanawin. At sa isang iglap ay tila nawala ang kanilang sigla sa buhay. Habang papalayo ang karwahe, ang alikabok mula sa mga gulong ay umangat na parang ulap ng pighati. Ang mga taga-Braja ay nanangis. Babalik pa kaya si Krishna? Muling maririnig pa kaya namin ang kanyang plauta? Sa daan, tumigil si Akrura sa ilog ng Yamuna upang maligo sa tanghaling tapat. Paglubog niya sa banal na tubig, nakakita siya ng kahangahangang pangitain. Sina Krishna at Balaram ay nakatayo sa loob ng tubig sa kanilang 4 na bisig na anyo. Low battery. Pinupuri ng mga demigod at pantas. Lumabas siya mula sa ilog at tumingin sa karwahe. Naroon din sila. Nasaan ba sila? Sa loob ng tubig o sa ibabaw ng lupa? O baka sa parehong dako, naisip niya. Lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Alam niyang walang pagdududa, si Krishna ay hindi isang karaniwang bata. Siya ang walang hanggang Panginoon ng lahat ng nilalang. Haribol.